Parangal at papuri sa iyo, o dakilang amang mahal, sa bawat kaganapan, sa maghapon at magdamag, na ang tao'y nabubuhay sa sandaigdigan. Sa bawat kaloob mo na mga aral na nagsisilbing tanglaw at liwanag ng kaisipan, sa patuloy mong pagbibigay, pagpaparaya, pagmamahal, pangunawa at pagpapatawad. Salamat, Ama, sa bawat araw na pinakikita mo ang iyong hiwaga at mga himala. Salamat sa mga taong muling mga anak mong pinaparito at sinugo upang handugan at makinig ng iyong mga aral. Salamat sa kanilang mga pagtugon, sa mabuti mong paghahandog, paanyaya sa kanilang lahat. Salamat, Ama, sa lahat-lahat ng mabubuting naganap na sa buhay nila at sa mabubuting gagawin mo pa habang sila'y nabubuhay. Salamat sa mga dagok ng buhay at pinahintulot mong sila'y subukan upang sila'y dalisayin sa pananalig at pananampalataya na hambing sa ginto na lalo mong pinatitibay habang sila'y nakadarang sa apoy. Sa mga napagtagumpayan na at pagtatagumpayan pa ng bawat anak mong sa lupa ay binuhay. Salamat sa pagsilid mo ng tapang sa bawat isang hamon ng buhay ay nalalabanan dahil sa iyo, sa pananalig at pananampalataya nila. Salamat, Ama, sa bawat araw na patuloy mong pinasisilay ang liwanag sa kalupaan. Tanda ng ikaw ang liwanag na walang kamatayan. Sa buong magdamag man na lumipas, ikaw pa rin ang sa kanila ay pumatnubay. O Ama, patuloy kong hinihiling sa iyo ang kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, na kung hindi namamalayan, nakapagtuturan ng hindi nararapat, nakapag-iisip ng hindi dapat, nakagagawa ng hindi marapat sa iyong pananaw at sa iyong kalooban. Patuloy mong pagpaumanhinan at ibigay ang karapatan na lubos kang madama at makilalang tuwiran, makaunawa ng lubos ang kanilang kaisipan sa larangan ng kabanalan, magmithing, tumalima at sumunod na lubusan. Patuloy kong hinihiling sa iyo at iniaalay na kung papaano ang mga anak mo sa bawat dakong lugar kung saan mayroong kasamaan, iyong hawiin, linisin at pakabutihin. Sa gayon, matutupad ang salita mong walang masamang tao. Kung ikaw ay kikilalanin at tatanggapin, makapagbabago, sapagkat ikaw ang buhay na pagbabago, ang buhay na liwanag, ang buhay na galak. Yaon nga ang dulot mo at nasang ibigay mo sa lahat. Ang nabubuhay silang may galak, may liwanag, at may kapayapaan sa buhay. O Ama, abutin mo ng mapagpalang kamay mo ang mga anak na nasa bilibid, nakakulong sa mga karamdaman nilang kaisipan ay nawaglit. Doon sa gamutan na kung papaano ay wala na silang kaisipan, nakalimot na sila, walang ulirat na tawag ng baliw. Gawin mo marapat na sila'y magsigaling at sa paggaling nila makilala kang lubusan. Sa mga anak mong di nakayanan ang mga dalahin at pasanin sa buhay, sa sakit na dulot ng kanilang kapwa, sa kabiguan sa buhay, sa mga pangarap at layunin na hindi nila nakayang pag-isipan.
sapagkat wala ka sa kanila. Hindi ka nanahan sa kanila. Yaon ang patutong na dimla ng kanilang kaisipan na walay sa iyo, nagulumihanan at di na kaya. Patotoo lamang na ang taong wala sa iyo, tunay na ang kagulumihanan at hirap ng loob kaisipan ay taglay nito. Kaya't patuloy mong binibigay ang payapang pag-iisip sapagkat yaon ang nais mo na sa kanila ay maghari at maganap. Patuloy mong lingapin at ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na kagalingan at madama nila na ikay Diyos amang mahal. Gayon din naman sa mga bahay ampunan, matutunan nilang maibigay ang tunay na nararapat sa kanila, na yaong mga nagkakaloob ay magamit ng ganap ng mga nararapat gumamit sa mga handog. Matutunan nilang mahalin at ganap na arugain yung mga pinagkatiwalaan para sila'y lingapin. Gawin mo silang ganap na makadama ng pag-ibig at matutunan nila na ikay Diyos ng lahat. Sa mga nalayo sa kanilang mga pamilya na di na inalintan at di na nila pinagsikapan na sila'y padamahan ng pagmamahal, ikaw amang magpadama sa kanila. Nang sa gayon na may madama nilang may Diyos na bumuhay at di mawala ng silbi ang kanilang buhay. Sa tatang panahon na iaalay mo sa kanila, yung paglakit pagsibol, mainam na buhay ay kamtin. Gayon din naman sa mga magulang, mga kapatid nilang wala nang nagmahal, na inilagak na lang sa bahay ampunan, pardo'y arugain. Magunita naman ang kanilang mga nagmamahal sa buhay, na kung papaano sila'y dapat kaisa at maging kaisa, na maalalang lingapin at hindi na lamang ang yaong may pakinabang ang kanilang mga naisip dulutan ng aliw. Kundi mayroon mang pakinabang at walang pakinabang, mapadama pa rin nila na sila'y kapamilya na dapat mahalin arugain at di lamang sa salapit pagkain, doon nila dapat pag-ukulan, kundi sa pagmamahal. O Ama, tunay kang dakilang walang kapantay. Ang lahat nga ay batid mo, kaya't nasusuri mo, nasisilayan mong ganap ang bawat kaganapan sa mundong ito. Patuloy mong lingapin ang mga anak mo na ang matataas na tao. Magsibaba naman sila ng madama nilang mga mabababat payak na tao sa mundong ito. Nang sa gayon, mapakilalang totoo silang may pag-ibig na mula sa iyo at di sa salita lamang. Maramdaman ang kapwa nila, payak man ang buhay, na may nagmamahal, na bagamat mayaman ay marunong magmahal kanino man, sapagkat mapalad silang pinagpala mo, samantalang ang mga payak at hamak sa buhay ay patuloy na inaapit, api-apihan na lamang. O Ama, gawin mong marapat na madama nilang lahat kung papaanong mahalin at lingapin mong ganap, sapagkat kung hindi nga sa pagpapadama mo at paglingap mo, paano mapapatotohanang sila'y marapat ding mahalin, gayon man buhay. O Ama, tanging ikaw lamang ang nakakasilay, nakababatid at nakabilirit ng bawat kaganap sa daigdig. Maging ganap naman ang mga tao sa pagsasabing kilala. Huwag sa nguso, huwag sa bibig, kundi sa puso. Matupad nawa ang pagnanasa at paglalaki mo, na ikaw ay madama at makilalang totoo. Sa gayon magagawa nila kung anong kalooban mo at masusunod nila kung anong kagustuhan mo. Yamang ibinaba mo ang iyong espiritu, patuloy masumpungan madama ng naghahanap sa iyo, at patuloy mo buksan sa mga kumakatok ang iyong pagkaging marapat na Ama. Sa gayon, magsusumakit at magsusumikap silang mabuhay sapagkat nagpapahalaga ka at nadama nilang mahalaga sila. O Ama, pagbigyan mo na ang matapat na panambitan nila sa mga pagnanasang makaahon tuwina, sa paglalayon na makatighaw sa dusat hilahil sila ay mapalaya na. O Ama, sidlan mo ng patuloy na matapat na pananalig, matapat na pag-asa,
at pananampalataya. Yung mga puso ng mga anak mong nasisiphayo upang maganap na ang maaliw at magalak sila at maipagbuhay nilang buhay. Ama, ang wika mo nga, lahat ng sa iyo ay naghahanap ay makasusumpong dinggana. Ngayong oras na ito, yamang hinanap ang dakong ito, na kung paano sila'y naparito, ipadama mo sa mga damdamin na ikaw ang hinanap, at sa mga hindi damdamin na ikaw ang nasa kanilang lahat, gawin mong marapat na madama ka at makilalang ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ano man ang kanilang kalalagayan sa buhay, batid mo, tarok mo, Ama ko. Ano man ang bansa nilang kinalalagyan at kinaroroonan, kilala mo silang lahat, Ama ko. Saan man dako sila pumaroot pumarito, ikaw, Ama, ang naghahakbang ng kanilang mga paa. Ikaw rin ang nakasisilay at makasisilay sa lahat ng kanilang tutupdin at gagawin. Ama, mahabag ka't maawa sa mga nagsusumakit at nagsusumikap na magnasang ikay paglingkurang ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Huwag nilang madama ang hirap sa katawan, ang lumbay sa puso, ang gulong isip, kundi kapayapaan, kagalak at kagaanan, at kagalingan ng kaluluwa at ng katawan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Alalaumbaga, ang buhay ay pahiram, gayon din ang mga bagay, kaya't huwag maging daan ng pagiging kasalanan at magkasala ang sinuman. Bagkos, ang lahat ng nakakamtan, maging buhay na pahiram, maging daan ng kasiyahan, kagalakan ng kalooban, at maging marapat sa pananaw ng Ama. Walang ang may nasang magkaroon ng sakit. Walang may pagnanasang mahirapan sa buhay. Walang nagnanasang may dagok sa buhay. Magkaranas ng dagok at mga siphayo. Walang may pagnanasang ito ay mabigo. Walang pagnanasang tao, kundi masaya, maligaya, payapa ang buhay. May sigla, may galak. Subalit, kung ito'y dinaranas man ng sinumang nagkakaroon ng pagdaranas, alalahanin sa tuwina, hindi ka nag-iisa. Alalahanin sa tuwina, may Diyos Ama ka na saksi sa lahat ng nagaganap sa buhay mo. Niloko ka ba ng kapwa mo? Niloob bang lokohin ka? Alalahanin mo ang Ama'y di man loloko. Siya'y tapat kanino man na kanyang mga anak na nabuhay sa lupa. Kung nagawa na at niloob na ikay ipaloko at maloko sa kapwa mo, siya'y hindi kanya lolokohin. Kaya't sa kanya kaumasa, manalig magtiwala, at siya pa rin naman ang magbibigay kalayaan. Ikaw ba ay nabigyan ng sakit ng loob ng kapwa mo? Huwag yaan ang damhin mo at patuloy na isipin. Sapagkat habang nasa damdamin mo yaan at nasa isipan mo, hindi ka makalalayang ikay liligaya, ikay makakadama ng galak sa tuwina. Sapagkat habang nararamdaman mo ang dulot ng kapwa mo, habang iniisip mo ang ginawa ng kapwa mo, hindi ka makalalaya
hindi ka makabibigay galak sa sarili mo, kundi lalo mong sinisidlan ng hirap ang loob mo. Isipin mo'y Ama, damhin mo'y siya, magdudulot siya ng galak na totoo. Sa bawat puso ng tao, siya ang nagpapatibok. Siyang nagbibigay buhay at sigla kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't huwag maging daan ang pagiging isang masakin at hangal na nilalang kung ang Ama'y kilala at nasa puso ng bawat isa. Hindi ito magaganap sa mga anak niyang minamahal sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, paghahari ng Ama'y walang maliw noon ngayon at kailanman. Kung ang masasamay nakakamta ng pagpapala, ang magpapakabuti, wala kayang karapatan na ito ay magpala. Ang lahat ay may takda dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Bagamat ibang lahi siya, pag pumalakpak, pumapalakpak din siya. Ano? Ibig sabihin, kung anong nakikita ng tao sa kapwa niya, kung anong naririnig ng tao sa kapwa niya, ay maaring gayahin niya, kahit di niya naunawaan. Subalit, ang Ama, kailanman ay hindi niya gagayahin ng mga anak niya dito sa lupa kung mali ang gawa nila. At kailanman ay hindi niya tutularan ang pag-uugaling tao, sapagkat siya nga ang dapat pamarisan at siya nga ang dapat maging halimbawa. Kaya naman ibinibigay niya at binaba ang kanyang espiritu upang sa mga mahirap makaunawa ay mabigyan ng pangunawa. Upang sa mga mahirap makadama ay mabuhay ang pandama nila. Upang sa mga mahirap tumanggap ay maging gaan sa kanilang tanggapin ang mahirap tanggapin. Sapagkat ang di tatanggap sa anuman na kabutihan, wala sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Totoo ba siya? Oo nga naman. Dakila siya at totoo. Ngunit kapag nahihirapan ka, paano mong napapatutuhan ng dakila siya, no? Kapag nasasaktan ka, paano mong masasabit may pagsisigaw ang buhay siya? Kaya nga, halina kayo, damhin ang Espiritu Santo upang sa bilang pagkatao nyo, siyang maghari at manguna nang di maging matigas ang loob, mahirap umunawa ang isip. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat wala nga ang taong gugusto na mahalin niya yung di niya kaano-ano. Ibigin niya yung nagpapahirap, nagpapasakit sa kanya. Napakahirap gawin yan. Bilang tao, ika'y hirap gawin. Ngunit, bilang sa Diyos na totoo, walang mahirap na gawin ang lahat ng mahirap sa tao. Paano na nga kaya kung walang mag-uulat? Paano nga kaya kung walang maghahayag? Paano nga kaya kung walang banal na salita? Kung walang magbibigay pang unawa at magbubukas ng diwa? Paano na nga kaya? Wala nang katapusan ng labu-labo sa lupa. Wala nang katapusan ng laban-laban sa lupa. Wala nang katapusan na mag-aalitan ng tao sa lupa. Ang sinumang nagkaroon na ng galit at hidwaan, hindi na ito mababagot. Ibig sabihin, mabubunot kung mababagot. Hindi na ito mababagot. Ang mababagot pala ay nalulungkot. Hindi na ito mabubunot. Yan, mga minamahal,
Hindi na kayang bunutin kapag tao lang ang bubunot, kapag ikay galit, kapag ikay nag-iisip ng di tama at marapat. Kaya't ang bubunot lamang niyan sa puso niyong tinataglay na matagal nang nakatanim at nakatirik, ang Diyos amang bahal, ang Diyos amang buhay, ang Diyos na walang hanggan. Paano hindi siya nakikita? Paano hindi siya makikita? Kaya't ang Espiritu niya ang tanggapin ng bawat isa upang siyang maging daan ng pagbabago ng isip at kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Totoo ba siya? Tunay nga, dakila, totoo siya. Paano nga naman siyang masasabing dakila at totoo? Di naman siya nakita. Di naman siya nakikita. Ngunit mula sa simula, mula sa unang tipan at bagong tipan, naihayag ang mabubuting balita, naihayag ang mabubuting salita na hinalwan lamang, hindi lahat ng naganap ay naitala. Upang sa mga nag-aaral, sa mga nagsisikap na matutunan kung may Diyos nga, kapag napagnilayan nila, napag-aralan nila at nasa buhay ang mga salita niya at mabubuti niyang ginawa, ay mapagtanto nilang, oo nga naman, may Diyos palang buhay. Mga mahal, nawa, maramdaman nyo, may Diyos na buhay sa oras at araw na ito. Na habang kayo naririto, maging sa paglisan nyo'y taglay nyo na rin ito. Sa gayon, kung ito'y magiging taglay nyo na, dumating man ang pag-iisip na di maganda. Kapag naisip nyong may Diyos Ama, mapaparam at mahahawi ito at ang isisilid niya'y mabuti pawa sa isipan nyo. Kaya't di naman nanaig ang tuksong magalit ka kapag binigkas mong, Diyos ko at Ama ko, tulungan mo ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang daming pamamaraan ng Ama na kung papaano'y dapat ay pagnilayan ng tao. Kung ikaw tao, may pamamaraan ka. Kapag gusto mo, marami kang daan na paraan para ikay makarating sa gusto mong tunguhan. Ngunit kapag ayaw mo, marami kang dahilan at di ka gagalaw, di ka kikilos sa iyong kinaupuan. Kahit na may daan na maganda, sasabihin mo, hindi ka makararating. Dama ba yan? Totoo ba yan? Ganyan nga, mga mahal ko, ang buhay dito sa lupa. Ganyan nga, mga mahal ko, ang tao dito sa lupa. Subalit ang Ama, hindi man siya nakikita, maraming kaparaanan siyang ginagawa at magagawa. Sapagkat iisa lang ang daan niya, ang daan ng katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Katulad sa mga gamot, kung ang sakit mo ay sakit sa ulo, hindi lang isang gamot ang natuklasan para lagukin o inumin. Kaya't kung hindi mo hiyang ang isa, hindi tumalab ang isa, may papalit namang iba. Kapag hindi pa rin tumalab at nahiyang ang isa, may papalit pa rin iba. Hanggang sa nagpalit-palit, hindi ka napagaling sa iyong mga nilagok. Sino na dapat mong hanapin? Sa makatwid, kung lahat ng pamamaraan ng tao ay naibigay na sa iyo at di mo pa nakamtan ang hinahanap mong kagalingan, may isa kang dapat na hanapin na baka sa iyong paghahanap, masumpungan mo ng kagalingan kung ibibigay niya sang iglap lamang. Sapagkat iba ang pamamaraan niya at pamamaraan ng tao. Iba ang gawa niya sa gawa ng tao. Kaya't ang nais niya, hanapin siya ng masumpungan ang tunay na katugunan sa hinahanap mo sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa kanyang kaloob, walang mapipinsala. Kahit ano pa ang sabihin mo, walang kapinsalaan sa loob ng katawan mo, sapagkat di ka naman niya palalagukin ng kung ano-ano. Na kung hindi tumalab sa sakit ng ulo mo, maaring naging epektado o apektado ang atay mo. Maaring naapektuhan ang bituka mo.
Naaring naapektuhan ang bato mo. Samantalang siya, sa salita lang, kapag nakinig ka sa kanya, nagtiwala ka sa kanya, kung wala nang magawa ang kapwa mo, siya'y may magagawa sa salita niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang nais niya, tiwala mo sa kanya'y ibigay. Paniniwala mo sa kanya'y gawin mo. Pananalig na tapat, pagtitiwalang matapat, pananampalatayang may buhay. Hindi sa salita lamang. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kung kasama mo mismo, inaaway mo't nagkakagalit kayo. Gabit araw magkasama ka sa tahanan nyo. Magawa mo pa kayang ibigin ng di mo kaano-ano at di mo nakakasama sa bahay mo. Kaya ang wika ng Ama, para mapatutuhan ng mahal nyo siya, mismong mga kasama nyo sa loob ng tahanan, magmahalan muna kayo. At pagkatapos na nakita ninyong nagmamahalan kayo at nakita ng Amang nagmamahalan kayo, alam niya, kaya nyo na rin gawin, magmahal kayo ng kapwa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subalit sa tao, kapag pinagbibigyan mo, sumusobra, inaabuso ka. Kapag minamahal mo, di niya madama ang pagmamahal mo. Sumusobra, inaabuso ka. Hindi naalala, lahat may hangganan. Hindi magunita, lahat may katapusan. Ganyan ang taong abusado sa kapwa-tao. Ganyan ang taong walang pandama at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sapagkat tao nga naman, damdaming tao, isip tao, ganang pagkatao, walang maabot sa kaukulan sa Ama. Kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritu na magpapadama sa bawat isa upang kung ano ang damdaming iisang mula sa Ama ay may bahagi kahit kaninong kapwa-tao. Kaya't kung lahat lamang ng tao ay may pagmamalasakitan, may pagkakaunawaan, may pagmamahalan, may pagpaparayaan at di nagbibilang ng mga ginagawa, walang taong magpapabigat, magpapahirap sa kanilang kapwa. Sapagkat ang layo ng bawat isa, magkaisa't magkasundo sila. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, hindi ganang katauhan magagawa ito't matutupad ng tao. Kaya nga't ang wika muli sa inyo, tanggapin nyo ang hindi nyo nakikita, kilalanin nyo ang di nyo makikita, isabuhay nyo ang di nyo pa nakita, Espiritu ng Ama't Anak, magagawa nyo ang mahirap. Sapagkat walang mahirap kung tinatanggap nyo ang Diyos na Anak na binaba at ang Ama na nagbaba. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hi. Kung bilang pagkataong magsasambit, wala ng pag-asa. Subalit, sa malalim at matibay na pananalig, kung yung bulag na sinilang, nakadama pa ng liwanag. Subalit, ganang tao, kung siya lamang tatanggapin nyo, anong ang gagawa nito? Ngunit, di man siya nakakarinig ng mga tinuturan ko't di niya mawawa ang ganap. Kung sa puso niya may nadama siya rin mismo ang makakakita kung papaanong nagawa sa kanya, di man ngayon, di man mamaya, sapagkat ang lahat ay may takda. Yan ang patutuo
Wala namang tugot ang pagpapagamot sa kanyang mga mata. Subalit, lahat ng ginawa sa kanya'y nakapinsala at nakapagbigay labot, wala nang makita. Yaon ang patotoo nga sa inyo tao, na wala ngang perpekto dito sa mundo. Tama-tama, mali-mali, hula-hula, tama-mali. Subalit ang Ama, hindi siya manghuhula ng mali. Lahat ng salita niya'y tama. Kaya't kung ito'y tatanggapin, matatama ang lahat ng anak niya sa lupa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit wala akong tuturang makapipinsala kanino man. At di ako hahatol manghuhusga ng sino mang anak ng Ama. Sapagkat ang lahat nga ay minamahal, kaya't nagkasalaman, siya na mismo ang magdala. Yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ang hirap nga namang ipaliwanag ang katotohanan. Ang hirap nga namang maibigay ang katotohanan. Kung bilang tao ka lamang, sapagkat hindi mo yan taglay. Bilang tao, may hangganan ang iyong galing, ang iyong talino, ang iyong lakas. Lahat may hangganan, pati buhay mo. Subalit ang Ama walang hangganan, di baga? Salamat na lang sa Kanya. Sa tuwing nalulumbay, may umaaliw. Salamat sa Kanya. Sa tuwing nanghihina at pinanghihinaan ng loob, may magpapalakas. Kung hindi natutunan ito, katulad din ninyo, magugulot malilito sa buhay bawat araw. Kahit na mayroon, kulang pa rin. Kahit mayroon, wala pa rin kenta. Wala pa rin kontento. Ganyan naman ang tao sa mundo, di baga? Sapagkat ang konti ay wala pa sa tao. Ang meron, kulang pa rin. Ang meron na, talagang kulang pa rin. Sapagkat habang magkakaroon ka at nagkakaroon ka, kulang pa rin, hanap ka pa rin ng hanap. Subalit yung mga may kakontentuhan, pag nagkaroon, salamat. Pag dinagdagan, salamat. Pag naragdagan, salamat. At habang sa hindi nila namamalayan, nagkakaroon nga silang ganap at parangal at papuri, patuloy nilang ginagawan. Yaan ang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't iba ang may kakontentuhan at nadaramayaong Ama. Sa bawat araw masaya, bagamat kulang sa lahat ng kayamanan, pang material na bagay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dakila nga po ba ang Diyos? Kaya sabi nga, kapwa mo kailangan mo. Kahit ano pang pinagkaloob sa'yo ng Ama, kailangan mo pa rin ang kapwa mo tao. At habang ako po ay nakaidoke, nagmimisa yung spirito habang nakapikit ako. Nasadyang kung sa bilang tao hindi makakaya yung pangingilo na napakasakit ang loob. Ang sabi niya ay, Apo, lalagyan ko ba kayo ng anesthesia? Umiling lang ako. Ang sabi ko sa Ama, bigyan mo ako ng kakayahan. Ayoko nang matusukan pa yung aking gilagi. Hawakan mo ang kamay niya na wag akong masaktan. Sapagkat ang kaparaanan mo ay higit pa niyang matututunan kung anong marapat na gagawin para mapadali upang sa gayon makaabot ako sa iyong gawain. Yamang niloob mo na ito'y aking gawin para isalba pa ang aking ngipin na huwag nang mabunot muna. Ibigay mo ang marapat, Ama, na di ako mahirapan at di siya mahirapan, na matapos na magaan, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nung matapos na, mahirap po ba kaapo? Nababaguan po ba kayo? Hindi ko po sinirado yung labas para sumingaw muna yung okay na yan. Sabi ko, wala. Siguro ka ako, pag nagsalita naman ako, hindi ako mabubulol nito.
Sapagkat sa loob para ka naka-brace, para yung pag-uga ay makontrol mo na. Yun po ang dahilan kung bakit ayoko nang umihip ng. Sapagkat sa ilang taon na ginamit ang aking bibig para umihip, magsalita, hindi ko po sasabihin parang panunumbat ang magaganda kong ngipin ay nagsipangit. Sapagkat nagkaroon sila ng distansya dahil yung power ng hangin na sa bawat pag-ihip. Na noon ay hindi niya pinababatid dahil hindi ko gagawin kung pinabatid na agad. Magre-reklamo ako, magkakasala ako. Sasabihin ko, gaya, alam niyo pala pong mapapinsala yung mga ngipin ko, ba't pagagawa mo sa akin? Ganyan naman po tayo, di ba? Kapag kapisalaan, talagang ayaw mo. Ano po ibig sabihin yan? Kung napinsala ka man ng kapwa mo, marami namang nakinabang at nakabuti. Pasalamatan mo ang amang ginamit kanya, sapagkat may nakalaang mas maganda para sa iyo. Kaya isang araw, eto, ang uuga-uga at napakahirap, binigyan niya ng paraan, libre pa. Binigay ng libre ang kaloob niya, binigyan din niya ako ng libre na kaloob mula sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang sabi ng Ama, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung ano ang ginawa mo, siyang magaganap sa iyo. Kaya lamang po may tanong ako kung magkamisan, di ko naman po ginawa yung ba't ginawa sa akin. Tugon naman ang Kristo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ako ba'y ginawa ko ang ginawa sa akin ng tao? Wala na naman po ako mairereklamo. Sapagkat oo nga naman, ang lahat ng ginawa sa Kristo'y hindi naman niya ginawa sa tao. Bakit nga naman siya ginayon? At siya nang hindi kaya ngayong maunawaan ng mga totoo na nagsasabing, Panginoon ko, kung bilang tao lamang. Subalit kung nasa Espiritu ka, mapapaunawa niya, anak, kung nahirapan ka sa ginawa mo para sa kapwa mo at sa akin, huwag mo itong panimdiman at susumbat kanino man. Sapagkat kapag ito'y nanimdim ka ng puso mo'y taglay at nanumbat ka, wala ka nang ginawang mainam. Mga minamahal, ganyan pala ang dapat nating gagawin. Kapag may ginawa kang kabutihan, nahirapat ka at nasaktan, di ka naman pinatay ng Ama. Habang nabubuhay ka, may ganti pa rin siyang mabuti na dapat mong hintayin. Yamang siya'y tinanggap mo at napapakita mo at pinakikita sa kapwa mo, totoong siyang tinanggap mo, kaya ang puso mo ay napapangalagaan niyang huwag magdamdam, masaktan at mahirapan. Ngunit kung ikaw lamang, sadyang mahihirapan ka na, masasaktan ka pa at magdaramdam ka, lalayo ka na, mawawala ka na sa mga kapwa mong minahal ka naman, nagmamahal ka rin, ngunit ayaw mong nahihirapan, nasasaktan. Ganyan nga pala. Sapagkat kung lahat nga ng tao ay kapag pinagtawanan, sino pang gagawa ng ganito? Kapag hinatulan, sino pang gagawa ng ganyan? Na dahil sa mga ginagawang kaiba sa kapwa-tao, pinangangalanan kang luka-luka, berat, eka. Demonyo. At di totoo. Ngunit, magalak kayo, nakatala sa banal na aklat. Kapag nang dahil sa Panginoon ay napararatangan na paghahatol kayo, nahatulan, pinagtatawanan at tinuhusga kayo ng kapwa nyo tao, sapagkat sumasa inyo ang Diyos na totoo. Gusto nyo bang maging kaisa ng Diyos? Oh. Minsan nga, anak mo, ayaw mong mahirapan ka eh. Ano sabi mo? Kita mong may ginagawa ako. Anong ginagawa mo? Ba't di ka man? Sabi niya, mahal niya yung anak niya. Oo nga naman, yan ang ugaling tao. Walang hindi gumawa niyan pag nagbibigay ugaling tao. Kaya wag magmagaling, magmalaki. Bilang Apo Kunching, nagagawa rin yan pag nasa pagkatao. Nagagawa mong sabihin, aba! Ngunit, hindi bilang para magkasala ka. Huwag mong miya't miyay gawin kung alam mong mali naman. Buhay ba ang Ama?
Ngunit kung ito'y inuulit-ulit mo pa rin at ginagawa mo, ano mong nasabing nagbago ka? Yan ang sinasabi ng Ama, nagbago ka na ba? Binago ka na ba? Nakapagbago ka na ba? Hindi maaring ang miya't miya, alam mong di tama, ulit-ulitin na ginagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, may kasambahay ka ba? Mahirap siyang turuan, aray. Talagang masasaktan ka dyan, mahihirapan dahil hindi naman nila alam na ikay nahihirap at nasasaktan. Kaya nga, napakahirap sadya na tanggapin ang kapwa. Katulad ng isang araw, may pinalabas sa TV na kaya lang napanood yun ay naroroon sa isang dinalaw na isang kapatid, na isang minamahal, na isang mahalaga sapagkat isang alagaan. Na ngayon ay kasalukuyan, ang pinapalabas ay isang doktor na nawawala. Yung palay, nakabaon sa safety tank, pinatay ng dalawang naging kasambahay. At ang dahilan, siya daw ay palamura, masakit magsalita. Kung nasa mabuti pa rin pag-iisip yung dalawa na yon, hindi dapat yun ginawa. Sana umalis na lang sila. Ngunit hindi gayon ang nangyari. Pinatay pa sa labis na galit. At yan ang pinapatay ng Ama sa tao. Ang isip na labis ang pag-iisip na galit. Ang damdamin na labis na hinanakit at pagdaramdam para hindi mo magawa ang di tama sa lupa. Sapagkat makatatakas kaya ang ganong ginawa. Mapapatag kaya ang budhi ng mga taong gayon ang ginagawa. Yan naman ang dapat na paghandaan ng mga taong gumagawa ng di tama. Sapagkat sinisigurado ng Ama, darating at darating ang pagkilos niya, budhi. Budhi. Tandaan ninyo, mahirap kalaban. Daig mo pang may kanser na umaaruray, na hindi ka makali kapag ang inuusig na ng Amay budhi mo. Daig mo pang luka-luka, hindi ka na mapapatag, hindi ka na makakali, litong-lito ka na, di ka na makatulog, di ka pa makakain. Di ba't may sakit ka na rin naman dyan? At yan kumisa na nagaganap sa ibabaw ng lupang ito. Walang sakit, may sakit. Sapagkat sa ginawang hindi tama, inuusig na ng budhi. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't di mo man ginustong magkasakit. Ikaw mismong nagbibigay sakit sa sarili mo. Kapag gumawa ka ng di tama sa iyong kapwa, daratalang takda, Ama ang gagawa. Kung walang nagawa ang kapwa mo, ang Ama ang gaganti para sa mahihina, walang laban na kanyang mga anak na nasa tama naman ang kanilang gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kahit na sino pa, di mo man kaano-ano, sikapin mo maging katanggap-tanggap sa puso mo. Sikapin mo magkaroon siyang puwang sa puso mo. Sikapin mo, alalahanin mo, ginawa mo iyon ang ibigin ng sinuman dahil sa Amang nagmamahal sa inyo. Sapagkat di mo ito gagawin kung bilang tao ka lang. Di mo magagawa kung ikay pagkatao. Kaya't ang wika niya, yaan ang patotoo, sumasa inyo ang aking espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kay sarap mabuhay sa mundo kapag patag ang isip mo. Lumubog man ang palay mo,
batid mo may pamamaraan pa. Ang Ama na lumikha ng palay upang maisabog sa lupa. Lumubog matwala kang napala, may bukas pa't liwanag, kung minsan sa gabi walang tala. Dumipas ang buong magdamag, sumikat ang araw na lagana. At nang dumating muli ang gabi, lumiwanag ang mga tala. Nagning-ning pa sila pawa, ilan ba ang napinsala na anak ng Ama sa baha, na siya ang may para at nagbigay. Manalig kayong matapat, siya rin ang magdudulot ng paraan upang makabawi. Magpakababalang tulad ng aking awit, binabakong mainam upang gawin niyong marahat. Magpakababa ka kanyang anak, gagawin ka niya ng marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, mababa man, nakaraos, nakahulagpos, natapos. Kaysa naman magpapakataas ka, di mo matatapos, babagsak ka. Kaya ang wika ng Ama, awitin man kapag binirit mo pagdaka, pinakahirit-hirit mo't pinakataas, di mo naabot. Natapos ang iyong tinig, ang awit mo, di tapos. Buhay ba ang Ama? Ganyan lang ang buhay. Lahat ng nagaganap sa ibabaw ng lupa ay mayroong dahilan at may plano ang Ama. Kaya't kung ang plano niya ang susundin mo, dahilan niyang mabuti sa iyo ay pagkakalob niya ang katugunan kahit ano. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May tanong po ba kayo? Aba, kumuha ka ng 10. Yan, pa-10. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong? O, ala kang tanong? Hindi tanong yun. Reklamo yun. Huwag kang magtanong sa Ama. Tanggapin mo siya. Nang ang masakit mo'y iparam niya. Buhay ba ang Ama? Ang tanong ay ganito, ano po ba ang dapat na paraan sa nasasaktan ko at masakit sa akin? Yun, tanong yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Matalino man ang matsi na paglalalangan din. Ngunit gaano man katalino ang tao, hindi matatalinuhat mauuluhan ang Ama, sapagkat siyang ulo ng talino at pinakaulo ng katalinuhan. Kaya't kapag sa Kanya ka humingi, mangmang ka man sa iyong palagay, mabibigyan ka at babahaginan ka ng talinong mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, ang hirap pong magpakatotoo, no? Mahirap po ba? Pag nagbilang tao ka, mahirap ano? Lalo na kapag ang mga naiisip mo kung ano-ano. Ay, kahirap gumawa ng totoo sa kapwa-tao, ano po? Subalit kapag ang nasa isip mo ang salita niya, ang hirap namang gumawa ng di totoo sa kapwa mo, nalolokohin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan nagiging manloloko ka, dahil sa panloloko rin ng kapwa mo, nasisira mga pangako mo. Dahil pinangangakuan ka rin ng kapwa mo. Kaya napakahirap magtiwala sa tao. Buhay ba ang Ama? Kaya alam nyo, kapag dumanas kayo ng mga pinagdaanan ninyo na kapwa nyo tao, niloloko kayo, magtiwala pa kaya kayo? Dapat magtiwala pa rin kayo. Sapagkat kung di kayo magtitiwala, paano nyo mapapakita ng Ama? Dan dahil sa Ama, nagagawa mo magtiwala sa kapwa mong loko-loko. Alam kong may magagawa, sapagkat loko-loko man sa mundo, kailangan pa rin mahalin ito. Kailangan patawarin at tanggapin. Sapagkat kung wala nang tatanggap at magmamahal sa kanilang mga manluloko, kawawa naman sila. Ipadaman nyo sa Diyos na totoo kayo at sila'y sa demonyo pala. Baka sakaling maagaw nyo nang makilala nila ang Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit pakatandaan ninyo, hindi lahat naman ng sinasabi ng tao na hindi natutupad ay hindi nga totoo. Sapagkat kumisan, kailangan masabi mo yan. Para na sa gayon, tingnan mo rin kung magtitiwala at pagdaka ay sa'yo'y mawawala ng tiwala. Tutulad ni Abraham, sinabi ng Ama, Abraham! Sa lahi mo magmumula ang magiging 12 lipi. Diyos ko, tama ko, ilang taon na lumipas, wala pa ring anak. Natuyot na, di pa nagkakaanak. Baog na, di pa rin nagkaanak. Itong si Sarah. Kaya nga, sabi niya, sipingan mo yung alipin ko na magkaanak ka. At nang magkaanak naman, nagselos. Pinalayas naman. Ganyan ang tao, di ba? Sinusubukan kasi ang Diyos, baka baog si Abraham eh. Ano? Eh, hindi pala baog. Siya pala. Ang nangyari ay, nagalit. Subalit dahil anak pa rin siya ng Diyos, hinahanap pa rin. At sabi niya, huwag kang lumuha, sapagkat magmumula rin sa anak mo ang ibang lahi. Kaya sa lahi ng tao, may lahing makasalanan at lahing makatotohanan. May lahing manluloko, may lahing totoo, tapat sa tao. Bakit? Sapagkat sa panahon ni Abraham, ang naging una niyang anak sa alipin niya ay tanda ng pagkakamali. At ang anak niya kay Sarah, tanda ng pangako. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay kayo. Ganang pagkatao, di mawiwika ito. Ganang katauhan, di masisiwalat sa inyo. Anong talino para baybayin at iulat ito? Ganyan ang pagkilos ng Ama sa hindi nyo nakikita. Ang wika nga, anak ka man sa labas at anak ka sa loob, mahal ka pa rin niya. Sapagkat lahat ng buhay sa lupa ay anak niya. May karapatan sa kanya. Kaya kumisan, ang sabi ng tao, anak ka lang sa labas. Bakit? Nangitlog ba ang puwit ng tao? Kaya, ang sabi ng Ama, sa bandang huli, ang inalipin ay di naalipin, sapagkat pinalaya ko man din.
Hintayin niyo ang paglaya niyo. Kayong mga naaalipin at inaalipin. Hindi sa buong panahon, alipin na lang kayo. Sapagkat may takda sa mga mang-aalipin at may takda sa mga inalipin. Mainam na ang ikaw ay palayain ng Ama kaysa nang alipin ka. Bandang huli, yung inalipin mo, siya pala'y pinalaya at ikaw naman ang aalipinin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig,
sali, umangkin at tanggapin. Lagi niyong tatandaan, ang Diyos ang pag-asa. Sa Kanya ay umaasa ang mga anak niyang tapat sa tuwina. Kung wala ka ng pag-asa sa buhay mo, patay pa pag-asa mo at pananalig mo sa Ama, ano pa ang hinihintay mo? Walang-wala na. Kaya't wala ka man, salat ka man kung ang pag-asa mo lamang ang buhay. Ang Diyos ng pag-asa at pag-asa ng lahat sa mundong ito, huwag mo siyang patayin sa puso mo. Sapagkat ang magagawa ng kapwa mo higit niyang magagawa. Ang magagawa niya ay di kayang gawin ng kapwa mo. Kaya't ang wika niya, patuloy kang maging malinis sa kanyang pananaw, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patuloy mong huwag dumhan ang iyong kaisipan sa mga bagay na hindi mo namamalayan ay nagdudulot ng pagkakasalat sa iyong katauhan. Huwag mong pakaisipin ang lahat-lahat sa iyong buhay. Sapagkat kapag ang lahat-lahat sa buhay mo ang iniisip mo at wala ang isip mo sa Ama, iba na ang magiging panuntunan mo at pag-iisip mo sa mundong ito. Subalit, ano man ang layunin mo, nandun pa rin ang pangunahing iniisip mo'y Ama mo. Kailan ba'y di ka mamamatay nang walang pag-asa sa buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ang Ama ang nagbibigay pag-asa, ang Ama ang nagbibigay ligaya, ang Ama ang nagbibigay sigla. May salapi ka man kung di ka nasisigla at wala ka ng kasiglahan, paano pa ang ligaya? Kaya halina mga mahal ko, habang nabubuhay, humingi kayo ng katalinuhan kung paano kayo makapamumuhay sa bawat araw ng payapa at marangal. Bagamat salat sa anumang yaman sa sanlibutan, ang kayamanan mo'y Ama. Sa pananampalataya kung mayaman ka, masigla pa rin ang buhay mo. Ano man ang nakamtan mong yaman, huwag mong sabihin sa iyo yan. Huwag mong sabihin akin ito, sapagkat lahat ay pahiram sa mundo. Maging ang buhay na nasa tao ay pahiram lamang at ang bagay na pinahiram, lahat ay iiwanan sa lupa. Kaya't ang bawat araw ay mahalaga, gawin mong marapat sa Ama, makisa ka, sapagkat ang Ama mo, noon ngayon, at magpakailanman ay di nagbabago, di magbabago, nag-iisa sa babaw at ibabaw ng mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, anuman ang taglay niyang kayamanan, anuman ang naging taglay niyang bagay sa lupa, hindi siya nailigtas sa kanyang pagkabulag. Hindi siya nagamot ng kanyang salapi. Yaon ang patotoo, ang anumang kinamtan sa buhay ng tao, kapag may patutupad at gagawin ng Ama, hindi mo kailangan ng maraming salapi muna. Bago kamtin mo ang lahat dito sa lupa, sapagkat kumisan kung sino yung walang salapi, pagdakay pinakikinggan sa anumang uri ng karamdamay nakalaya. Ngunit kung sino man ang marami kung minsan, hirap na bilyon na ang ginastos, hindi pa rin nakalaya. Nandun sa banig ng karamdaman, maraming nakaturok, maraming nakabitin, hindi pa rin nabuhay. Iba't iba nga naman ang nagaganap sa lupa, ganang pagkatao di mababaybay ito. Masarap nang humimlay at namatay nang di ka nagkahirap-hirap ang katawan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh, di ba sinabi sa inyo, pinalakad na kayo, inalis na tungkod nyo,
Nakasama nyo dati. Ngayon di nyo nakapatid, di nyo nakasama. Sino na nakasama nyo? Sino nakasama nyo? Kaya, pwede na kayong maglakad kung saan nyo gusto. Kahit pa engkang-engkang. Hanggang sa hindi nyo namamalayan. Kung yung tutungkod-tugkod na pagbatahan nyo, na pagtiisan nyo, at ngayong wala ng tungkod, ay pagbatahin nyo rin hanggang kailan kayo palalayain. Buhay ba ang Ama? Ano ba ibig sabihin? Mayroong pagdaka, karaka-raka, eto na, naganap na, pinalaya na. Ngunit, kung minsan, sa mabilis na paglaya ng tao, madaling makalimot naman ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, habang inuunti-unti ka, iniisa-isa sa'yo, patuloy mo siyang hanapin, damhin sa puso mo, upang kapag nadama mo na at naramdaman mo na siya, huwag mo nang lilimutin sa isip mo, kahit ano pa, kahit saan ka pa, kahit sino ka pa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, tandaan ninyo, walang nagpapagaling na tao. Ang lahat ay instrumento lamang sa kapwa-tao. Sapagkat ang tunay na nagpapagaling ay hindi nakikita na bumuhay na nagpasipot sa inyo para iluwal kayo sa daigdigan ito. At binalangkas kayo at binuo sa sinapupunan ng inyong naging ina, saan man kayong dako. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Walang nauna na hindi mahuhuli, walang nahuli na hindi mauna. Ang masakit sa inyo ay huwag niyong gawin sa kapwa nyo. Alalahanin nyo, hindi lahat ng nagaganap sa buhay ng kapwa-tao at maging sa inyo ay ginusto nyo. Kaya't kung ano man ang nagaganap sa buhay ng kapwa nyo, huwag kayong palahatol at humahatol, sapagkat kung sa inyo mangyari, baka din nyo makaya ang naganap sa kapwa nyo tao. Ganyan lamang ang buhay dito sa mundo, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad nga ng nagkwento, salamat po sa Panginoon. Yung kapatid ko 15 ektarya, 2 beses nang maglagay, ngayon lubog naman. Kung kailan malapit ng anihin. Ako po hindi nalubog ang sa akin. Salamat po. Karampot lang ang sa akin. Ganyan ang Ama. Kung minsan, yung inaasahan na marami pala. Yung palang walang inaasahan, yun palang magkakaroon. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganyan kumilos ang Ama, bagamat di siya nakikita. May bulag ba? Alam niya yan. May bingi ba? Alam niya yan. Maliwanag ba ang inyong mga mata? Alam na rin yan. Maliwanag ba ang inyong pag-iisip? Alam niya rin yan. Nadidimlan ba kayo? Naguguluhan na? May batid ba siya? Alam niya rin yan. Ikaw ba ay may iniisip na di mabanda't mabuti? Malam na alam niya yan. Kaya wala ngang hindi siya alam. Sa kanya mo ipaalam ang lahat sa iyong buhay. Huwag kang mangimi. Huwag kang mamimili. Sa kanyang pagtanggap, kanyang tatanggapin ang lahat. Kaya sa kanya ka maglaga, sa kanya ka mangunyapin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang hindi lamang nakakadama ng kawalan ng kabuhayan, ang umaapaw na ang banga nila. Subalit di pa rin nakasisigurado na hindi ito matitigang. Ganyan ang buhay sa lupa. Pakatandaan nyo, mga mahal ko. Una-una lamang, parang ikot ng gulong. Habang umaandar ang sasakyan, naroong nasa ilalim, nasa ibabaw. Ganyan lamang ang buhay, naroong taginit at taglamig. Ganyan lamang ang buhay, naroong may bagyo at paghupa. May bukas pa. Lagi niyong tatandaan, sa tuwinay, may bukas pa. At walang magbibigay ng bukas, at walang makakakita ng bukas, kung walang Amang magbubuhay
sa sasapit bukas. Makakakita ng bukas at gumawa ng bukas. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang may pangunawa ay nakaunawa. At ang sarado ang diwa, patutoong pagkatao ang pagtanggap at pagkilala. Wala sa espiritu ng katotohanan at di batid ang katotohanan. Mayabang lamang magsalita na alam ko ang katotohanan. Kilala ko ang Diyos, ngunit di niya kilala ang buhay na kaloob ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh. Sabihin mo nga sa Kanya, tumayo ka. Lapitan mo siya. Kapatid, dinanas ko rin kamo ang makirot. Pandak lang ako sa'yo. Pero nakaya ko. Ikaw di ka panaratay. Sabi mo, ikaw di ka panaratay. Ako naratay na kamo. Sabi nga, patay na ako. Bah, naragdaga. Yan ang katotohanan. Kung ano naganap sa iyong buhay, masasabi mo yan. Ngayon, si Kunching ba kilala ka? Nakilala ka ba ni Kunching? Alam bang naratay ka? Alam bang namatay ka na? Alam bang kumikirot yan? Hindi. Kaya kung narinig mo ang nagsalita sa kanya at pinangusap sa iyo, nakarinig ka nga. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung bilang tao na lang ang haharap sa inyo, nagpapatawa man at nagbibiro sa palagay nyo, bakit lalabas pa sa inyo? Sino nga ba kayo? Anong gagawin niya at magagawa niya? Ngunit kung nasusuri nyo lahat ang magaganda at mabubuting iniwika ko, may nakamtan kayo bilang mga anak na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May tanong po ba kayo? Katulad mo lamang, iyon. Walang alam sa sinasabi ni Apo Kunching na binibig ka sa bibig. Kaya lang, siya may nakikita. Ito, wala. Yun ang malaking pagkakaiba. Ano? Taga? London. Naku, hindi kita kayang kausapin. London. Welcome. Oh. Pardon? Oh. You shy? Oh. Touch of love. Thank you so very much. Alam ko, sapagkat may pumutok. May pumutok. Yun na nga. Pag may glaucoma ang tao at pumutok yung ugat niya, scattered na doon sa loob ng kanyang mata. So, pag hindi na-drain yun, lapse na yung pananaw niya. Blind ang tawag. So, dalawa pa naman. Sapagkat yun ang patotoo, kahit na nagpapa-general check-up kayo, every year, nothing.
sapagkat hindi lahat masusuri. Di ba ga? Iyaan ang patotoo. What general check-up yearly, every month, or every other month? What for? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Huwag malumbay. Don't worry. Be happy. God is alive forever and ever. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Salamat naman. Kahit English to ko, pinahiram mo ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Oh, may kulang ba ang Diyos? Pag binibigyan ka, huwag ka namang abusado. Pag pinahihiram ka, huwag ka namang nakakalimot. Pag pinagbibigyan ka, patuloy mong kilalanin ang nagbibigay sa'yo. Subalit, pag nabigyan ka na ng nabigyan at iba na naisip mo, aba, mali na yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, mayroon bang di magagawa ang Diyos? Keep from God. Okay, from the bottom of your heart, keep of God. The Father Almighty. No. One for everyone. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, magsihayo kayong puspos ng galak ang puso nyo. Tigib ng pag-asa, pananalig na tapat, na walang pag-aalinlangan, na kayo'y may matatanggap. Pagsusumakit, pagsusumikap, sa Ama ay maglahad ng tunay na kalooban, at kalooban niya ang inyong tanggapin. Nang sa gayon, ang bawat araw nyo, patag kayong nabubuhay sa ibabaw ng lupa, na tunay na ang kaaliwan ay siya, sapagkat ibibigay niya ang bawat araw na kailangan nyo. Ibigay nyo sa puso nyo, ay siya mismo ang tanggapin. Sa gayon, sa hindi nyo namamalayan, kung anong hindi nyo inaasam-asam at inaasahan, siya man din ang sa inyo ibinibigay. Tulad ng di nyo kagustuhan magkasakit. Ngunit, hindi siya gayong magpasakit. Kaya, manalig kayo'y makakalaya man din sa inyong mga tinatamot, tinatapansayang, tinatamasahang hirap. Kung magkagayon, may takda ang lahat. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May bukas pa, maghintay kayo. Magdasal na tayo. Magsiluhod po ang lahat para po sa pangwakas na panalangin. Pangwakas na panalangin. Mabathalang awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng kapunuan.
Ang bawat namin sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito. Ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan, pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Amen. Sa pangalan. Pangalan ng kataas-taas ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ikalimang araw. Ilang araw na lang. Mga minamahal, tigipin ninyo ng katapatan ng pananampalataya nyo upang ang naganap sa kapwa nyong nakinabang sila, makinabang din kayo. Tayo na po.